Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang gabi sa bawat isa. At deklarahan mo muna yung katabi mo. You are blessed forever. You are an overcomer. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po muna ay manalangin pansamantala. Hallelujah. Let us speak in tongues. Hallelujah. Sharababasan, darabasika. Sharabababa. Andarabahaya rabasande. Sharaba mamahanta karababahaya rabasande. Shikara rababahaya rabasande rababahaya. Harabababasinda rababashika rababahaya rabahanta. Mantarabashanda rababahaya alababasanta karabahaya. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Shall we pray? Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na kami minsan pa ay tinipon mo, Panginoon, ng may pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon, at may buong kalakasan na pinagkakaloob mo because the joy of the Lord is our strength tonight. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, nagpapasalamat kami, Panginoon, na aming buhay ay patuloy, Lord, na pinagpapala mo ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na espiritu. At sa gabing ito, Panginoon, hide me under the shadow of your cross. Lord, upang ang pangalang Jesus lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, we believe tonight there will be a divine appointment, O God. There will be a divine revelation and wisdom that cometh from heaven na ipagkakalob mo sa aming buhay, Panginoon, sa lugar na ito in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Pagpalain mo ang iyong salita na mahayag ngayong gabi. Let it be according to your word. Let it be according to your kingdom of glory in heaven, Panginoon, na sa lahat ng aming maririnig sa gabing ito, ay yun lamang, Panginoon, makalulwalhati sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lord, fill us and cover us tightly with your most precious blood. At lugar na ito, Panginoon, punuhin mo ng iyong libo-libong anghel, Panginoon, samahan kami na magse-celebrate ng iyong goodness, ng iyong faithfulness, na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Lord, tonight we declare there will be an extraordinary blessing that will be going to pour out in this place upon your people tonight in Jesus' name. Lahat ng mga dalangin, lahat ng mga dalahin ng mga anak, Panginoon, we declare and confess that the Lord Jesus Christ is mighty to save at full of provision, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. We claim victory, we claim healing, we claim provision tonight in the mighty name of Jesus. This all we pray and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay maupo pansamantala. Hallelujah. Masaya ba tayo ngayong gabi? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, talagang nakaka-bless po yung ating team ng month of August, yung encounter with the light from heaven. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maliwanag na ba ang lahat sa'yo? Amen. Praise God, At unti-unti nating nararamdaman yung nararanasan, yung revelation ng Panginoon, na yun palang liwanag na yan, yung light from heaven ay talagang pagpapala ng Diyos, pagkilos ng Diyos, and divine appointment of God sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, yung pinag-aaralan natin, yung encounter, Alam niyo yung encounter nung bata pa tayo, Siyempre, bata tayong lahat. Amen. Ay, yung word na encounter, pag narinig ko lang yan pag merong yung mga raid ng NPA, amen. Pag may giyera, amen. So pag may encounter, parang merong clash yung sundalo saka yung mga NPA, saka yung mga di ba? Pero ito pala encounter ay talagang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sabi mo sa atin mo, na-encounter mo na ba si Lord? Amen. Praise God,
At ang Lord talaga, gustong-gusto talagang ma-encounter tayo sa ating buhay. Amen? Sino po dito yung nakakaalam ng salitang bulalakaw? Amen. Ay, mga bata pa kayo. Praise God. Kala ko kami lang ni Pastor Don yung nakakaalam ng bulalakaw. Alam mo yung bulalakaw, yung meteor pala yung meteor, no? Ah, dati kasi ano yan, nung tayo bata-bata pa, lagi natin narinig yan kasi yung iba pala, na-experience sila makakita ng meteor. Pero sa panahon natin ngayon, kasi marami ng building, amen, no? Natatabunan na tayo ng mga building, na matataas. So, very rare chance na makakita pa tayo ng mga ganon, Siguro doon sa mga bukirin, Sa mga open na lugar at madilim, Kasi pagka madilim yung lugar, pag may nagliwanag, madali mo siyang makikita. Amen? Kaya naman, ang topic talaga natin ngayon, talagang napapanahon sa ating buhay. Yun bang minsan, dumadaan tayo sa madilim na parte ng buhay natin, no? But praise and glory to God, mayroong liwanag na binibigay ang Panginoon sa atin mula sa langit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya itong encounter light from heaven, ay kung naunawaan na natin yung buhay ni Saul, na naging Paul, nag-change name na siya. Amen? From Saul, naging Paul, at kasabay noon yung pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? From darkness into light. Amen? Praise the Lord. Si Lord, alam na alam pala yung buhay natin. Walang nalilingid sa Kanya. Amen? Kahit yung hindi nakikita ng kakwarto mo, hindi nalalaman ng kaibigan mo, even ng magulang mo, si Lord alam na alam yan. Amen? Kaya naniniwala ako sa pagpunta natin ngayong gabi, mangungusap ang Panginoon sa buhay mo, may i-reveal siya. May sasabihin siya sa iyo. Kagaya nga ng sabi ng preaching ni Pastor Don last Sunday, the voice of the Lord will speak to you. Amen? Magandang marinig na yung boses ng Panginoon kaysa yung boses ng kapitbahay mo. Amen? Noon yun, lahat ngayon wala na tayong kagalit. Amen? Lahat kabati na natin. Amen? Lahat ay, may friend na natin. Hallelujah. Kaya dito sa ating pinag-uusapan, yung liwanag pala na yan, na binibigyan ng Diyos sa atin, It's a revelation, it's a will of God, It is a divine setup. Sabihin natin, divine setup. Amen. Praise God, Alam niyo po, minsan sa buhay natin, talagang meron darating sa buhay natin na talagang yun bang ise-set up ka ng Panginoon sa isang lugar, sa isang pagkakataon, sa isang perfect time na si Lord lang nakakaalam upang ipakilala niya ang kanyang magandang plano sa iyong buhay. Amen? Sabi nga ng Jeremiah 29:11, my plans for you is to prosper you and not to harm you. Akala natin dati si Lord harmful sa atin. Ayaw natin dumikit kay Lord kasi, Lord, nakakaabala ka na sa mga ginagawa ko, ha? Huwag mo na akong kasi hindi natin alam dati, May mga tao pa lang ginagamit si Lord sa buhay natin, Pero pilit na nating iniiwasan. Amen? Pilit nating nilalayuan, Naalala ko yung nanay ko. Lagi ako pinagdarasal. Amen? Lagi akong sinesharean at lagi ako kahit na ako ay laging nakatagay. Amen? Sinabi ko no Sunday, isa sa mga na-overcome ko sa Panginoon, Yun bang dakila tayong manginginom. Amen? Pero noon yun, At dakila rin tayo namumulutan. Praise God. Pero lahat yan binabago ng Panginoon. Amen? Na-overcome natin sa pamamagitan ng liwanag na nanggagaling sa langit. By the power of the Holy Spirit, by the Word of God, by the anointing power ng Panginoon sa atin. Ang Diyos pala, nung una pa lang may plano na sa atin. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo patuloy sa Panginoon. Nandito tayo lahat. Imagine mo yung buhay natin dati. Yung buhay na magulo.
no? Dati, murderer din tayo, kagaya ni Paul. Amen? Pero ngayon, hindi na. Murderer tayo kasi yung isip natin, sa isip pa lang, pinatay na natin yung tao. Amen? Doon, sinamahan pa ng bibig natin. Amen? Usari sa kung ano mga curse ang lumalabas sa bibig natin dati, no? Alam niyo po, mandagandang balikan yung mga nakaraan na yon. Kung paano tayo pinalaya at pinagpala ng Panginoon sa mga bagay na hindi niya gusto sa ating buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya as we encounter the light, alam po, ngayong gabi ay patuloy nating ina-appreciate, no, yung buhay ni Paul, ni Saul na ginawang Paul na na-encounter niya ang Panginoon doon sa road to Damascus. Buksan nga natin yung Acts, yung binasa natin 26 to from verse yung 15 up to 14 up to 16. Basahin po natin. Ayan, basahin po natin. 26 po, yung binasa natin kanina. Sabay-sabay po tayo. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It's hard for you to kick against the gods. Diyan lang muna. Kaya pala si Paul, si Saul, talagang binalak talaga ng Panginoon, there will be nangyayari yung tinatawag na divine interruption sa kanyang buhay, Kasi si Saul talaga talagang persecutor, Matindi, Parang tayo nung hindi pa tayo naboborn again. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon, Na-sharean tayo, na-born again tayo. At nakukumpara natin yung buhay natin kay Saul, At pinalitan na ang lahat sa atin. Hindi lang yung pangalan, Kaya sabi doon, it's hard for you to kick against the gods. Alam niyo po ba yung gods? Ang gods po pala yung sharp na po pala siya. Nabasa ko na. Sharp stick. Amen. Hindi chopstick sharp stick. Sharp stick, Na pang pala yon ng mga hayop, nung panlid na mga nagpapastol, Kaya sinabi ng Panginoon, kasi matalim pala yon. Kaya sabi ni Paul, ng Panginoon na ating Panginoon Jesus kay Saul, it's hard for you to kick against the gods, Para sumisipa siya sa matalim na stick, So ganun pala yung buhay din natin, Parang nabubuhay tayo na parang ginagawa natin ang lahat, Nagpapakahirap tayo, Lahat ay ginagawa natin, pero sa maling paraan, hindi tamang paraan. Kaya yung encounter ni Saul o ni Paul, ay ginawa ng Panginoon dahil gusto niya si Saul ay mabago, si Saul ay mawala doon sa kanyang maling ginagawa. Amen? Praise God. Kaya ngayong gabi po, sa ating pag-aaralan po, meron pong tinatawag na spiritual truths. So, spiritual revelation ng Panginoon sa atin, meron pong 4 na tinatawag. Kaya ang title po natin sa gabing ito ay tawagin nating Heavenly Light of Light. Amen? Kaya yung liwanag pala na yon ay buhay. Amen? Dati wala tayong kabuhay-buhay. Amen? Praise God. Pero ngayon, nang ikaw ay tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus, yung buhay mo ay naitama. Amen? Yung buhay mo ay nagkaroon na talagang hindi naging makulay, naging masaya at ganap. Amen? Praise God. Hallelujah. Kakapanood natin ng drama. Yung buhay natin gusto natin makulay.
Pero ngayon, ang gusto ng Panginoon, yung buhay mo ay masaya at ganap, ano? At totoong nabubuhay ka, no? According to His plan and will. Amen? Kaya sa number one nating truth na pinag-aaralan ngayong gabi, number one is encounter with the light is a divine plan. No? Naniniwala po ba tayo doon? Yung buhay natin, ano, sabi ko nga kanina, meron sa buhay natin na gustong itama, gustong pagpalain, no? Gustong ituwid ng Panginoon. Kaya once in our life, ano? Kaya sabi ko yung bulalakaw pala, minsan lang makita 'yan, ano? Pero yung liwanag na gustong iparating ng Panginoon sa iyo, talagang mangyayari po sa atin. There will be a great encounter between you and the Lord. Amen? Kaya kahit sabihin mo na tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, ano? Kahit na po tayo ay ah, yung puso natin, sinasabi natin na tayo ay para sa Panginoon, meron gusto pa rin gawin ang Panginoon sa atin. Amen? Meron siyang dahilan, meron siyang purpose na gagawin, ipahahayag sa atin when we encounter the Lord. Amen? Alam niyo po nung sabi doon na si Apostle Paul, ano, ay na-encounter niya ang Panginoon kasi yung panang buhay niya dati, ano siya, religious person. Amen? Siya pala ay scholar. No? Sino ang mga scholar dito? Ayun. May grabe naman Sister Sheila. Pinakyaw na lahat. May bonus na. May giveaway pa. Ngayon, ikaw palang scholar dito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Alam niyo po, yung buhay ni Saul, no? Ay talaga namang, ano siya na very religious siya. Marami siyang alam about sa, no? He's a Pharisee, no? At aral siya doon sa mga teachers of law, no? Kaya naman, yung ano niya, ano nga siya, persecutor, destroyer, lahat ng matitinding mga uh, ginagawa niya sa mga Kristiyano. Amen? Iyon po ang katauhan ni Saul na na-encounter ng Panginoon. Alam niyo po, kaya yung ginawa ito ng Panginoon sa kanya, ano, ay para maituwid at maitama at magamit siya for the glory of God. Amen? Kaya deklarahan mo yung katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon mightily for His glory. Amen? Kaya yung encounter niya, abangan mo yan. Amen? Mga kaibigan, kapatid, ano, darating sa buhay natin yan, ano, yung masusuro ka ng Panginoon. At naalalaman ko sa darating na encounter natin, yung Friday, yung Saturday, yung Sunday, talagang magpapakilala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Holy Spirit. No? Kaya nga sabi namin no Santi, baka yung mga guides natin masyadong mapuspos, ay sila pa yung sila pa yung alalayan ng mga delegates. Wag naman. Magbabayad kayo mga guides pagka nangyari yon. So, purihin ang Panginoon, ano? There will be a divine encounter na mangyayari sa ating buhay, no? At be excited, no? Sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay, no? Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, ano? Kung alam mo, nalalaman mo sa iyo na pinagpapala ka ng Panginoon, the best is yet to come from the Lord. Amen? Number 2, ano? Hindi ko na patatagalin kasi alam ko maliwanag na sa atin lahat ito. Amen? Yung encounter. Dahil nga sa liwanag ng Diyos, araw-araw, nire-reveal sa atin yung kanyang mga revelation. Amen? Number 2, the light that overcomes darkness as Jesus is the light. Amen? Kaya yung liwanag na yan, ano? Nagliliwanag yan doon sa kadiliman. Amen? Pagka kasi yung pumunta ka doon sa lugar na maliwanag, tapos ang suot mo paputi, hindi ka ma-recognize. Amen? Maliban na kung ang skin mo ay malapit-lapit sa skin ko,
makikita ka. Amen? Pero ang sinasabi natin dito, the light that overcomes darkness. Ano? As Jesus is the light of life. Basahin natin yung John 8:12. Ano? Sabi po doon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Kaya ang buhay natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, darkness no more. Wala nang madilim, ano? Sa ating buhay, no? Nakaraan na yan. Sabi mo sa atin mo, noon yun. Lahat ng nilalakaran natin ngayon ay nasa liwanag na. Amen? At maliwanag na sa atin ang lahat. Amen? Kung dati parang ah, hindi magka-align yung iniisip natin sa iniisip ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi ng Bible, my thoughts is higher than your thoughts, my ways is higher than your ways. Alam niyo po dati, kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus, no, na si Saul ay nagkikik sa rods. Parang tayo dati, ano? Parang trabaho tayo ng trabaho, no? OT tayo ng OT, pero nakakalimutan natin yung totoong nagpapala ng buhay. Amen? Masyado tayong tinanggap natin yung ating label as OFW, hari ng padala. Amen? Sabi mo sa kanito mo, hindi ka na hari ngayon. Ano? Dati nagpupumili tayo, no? Lahat ng pwedeng part-time, lahat ng pwedeng pagkakitaan, ano? Wala kang panahon sa Panginoon. Amen? Wala kang panahon sa salita ng Diyos. Seryoso ka, no? Kaya naman hindi natatapos yung vampira sa Pilipinas. Amen? At yung bang mga kagaya ni Saul, tayo rin ay religious. Amen? Yung faith natin mali. Amen? Alam naman ng Panginoon si Saul, ano? Biktima rin siya nung maling paniniwala. Kasi bata pa lang siya, ang tinuro sa kanya yung mga pagiging religious, no? Yung pagsunod sa mga batas. Amen? Tayo, dati sumusunod din tayo sa batas. Batas ng lumipas. Amen? Mga larawang kupas. Praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga nagpa-follow up sa atin. Amen? Salamat kay Pastor Don, kay Pastor Alani. Hindi tayo tinigilan. Parang si Mike Enriquez, hindi kayo tatantanan. Purihin ng Panginoon, ano? Dati, palakpakan natin si Lord, amen? Dati yung old life natin, hindi natin, kaya minsan darating sa, nyo ba yun? Naaalala nyo? Pag kayo nag-iisa, yung dati mong buhay, nagugulat ka na lang, nagpapasalamat ka na lang. Lord, thank you, na born again ako. Siguro kung ako na born again, hindi ako ganito kaganda at kagwapo. Amen? Ka-anointed, kagaya ni Pastor Don. Ngayon, makita tayo ng mga kaibigan natin. Parang mas bata ka pa sa tatay ko at sa, di ba? Tuntuwa naman tayo lahat. Hindi, totoo po yan. The glory of God is in us. Amen? Alam niyo po, hindi yung mga chingchachu o yung mga inaano nyo, kundi yung glory ng Panginoon ang nagpapaliwanag po sa atin. As the light has shined on us, merong reflection ng kagandahan at kagwapuhan. Amen? Magugulat ka sa sabihin nung hindi mo kilala, Christian ka ba? Amen? Kasi nakikita sa iyo yung glory ng Panginoon. Amen? Kaya the light that overcomes the darkness as Jesus is the light. Kapag may Kristo ka sa buhay, yung liwanag nasa iyo. Amen? Yung kanyang kaluwalhatian na i-impart sa iyo. Amen? Anong sabi ng John chapter 1 verse 4 and 5? No? Kaya nasabi natin ito'y buhay eh. No? Kaya yung liwanag na yan, buhay. John chapter 1 verses 4 and 5. Basahin po natin. In Him was life, and that life was the light of all mankind. No? That light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Kaya purihin ang Panginoon. Amen? Yun palang buhay natin, buhay ng ating Panginoong Jesus. At yung ilaw na na-receive natin sa Kanya, na-encounter natin sa Kanya, ay naging buhay na natin. No? At nalalaman natin by faith, nalalaman natin with confidence, na sinasapuso natin yung Kanyang mga kautusan, yung Kanyang salita, at nakikita natin yung buhay natin papunta doon sa buhay na pinlano ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. No? Kaya yung buhay natin talagang gagamitin ng Panginoon. Kagamit-gamit. Amen? At ikaw naman, hindi mo na mahihindian yung mga ah, gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? As you overcome many challenges, sa tulong ng Panginoon, doon mo na nakikita yung pagsama ng Panginoon, ginagamit ka, at hindi mo na mamalaya sa iyong buhay, binubuksan mo yung puso mo, walang kapaguran. Alam niyo po, purihin ng Panginoon, the joy of the Lord is our strength. Amen? Tayo, may kanya-kanya tayong mga obligation sa trabaho, pero purihin ng Panginoon, no? Pagkatapos natin sa opisina, paglabas ng opisina, parang nakawala ro. Sabi ng iba, parang nakalaya ako sa impyerno. Yung boss mo si hindi No, wala nang sa buhay natin. Hindi na tayo nagdi-declare ng ganon. Bine-bless na natin, even yung ating mga boss. Amen? Praise God. Si Sheila Lynn pala, bine-bless niya yung boss niya. Kaya, i-claim natin yung blessing na yon ni Sheila Lynn. Matanggap din natin. Praise God. Number 3 is the light change our vision. Alam niyo po, nung si Saul, bago siya maging Paul, ay binulag siya ng ating Panginoong Jesus. That is the way that God has planned kay Paul, kay Saul, Binulag siya literally. At 3 araw, tinawag niya si Ananias. Ito naman si Ananias, balitang-balita kasi si Saul na bilang persecutor ng mga Christian ay sabi, Lord, yan kaaway natin yan no? Hindi kami friend yan. Ba't ko pagpe-pray yan? Bakit akong gagamitin mo sa tao na yan para makakita siyang muli, no? Minsan ganun tayo, Lord, Pastor, bakit mo ako pagpe-pray mo kay ano ko yan, hindi kami in good terms niyan, no? Minsan ganun tayo, Pero ngayon hindi na, no? Lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, lahat ng mga tao na ibibigay sa atin ng Panginoon ay buong puso nating tatanggapin. Amen? Sapagkat sabi ng Panginoon, freely we receive, freely we give. Hindi ka nga tinanggihan ng mga nag-pray sa iyo dati. Amen? Hindi ka nga tinanggihan ng mga discipler mo. Amen? Pero ngayon, nung ikaw na ang inaatasan, naghuhumindi ka, no? Nagdadrama ka. No? Sabi mo sa katabi mo, bawal magdrama. Amen? Wala na magdadrama ngayon. Lahat tayo, action na. Amen? Sabi mo, action star ka. Hindi ka na dramatic star. Amen? Wala na nagdadrama dito. Sabi nga ni Pia Cayetano. Amen? So, ngayon, lahat action na para sa Panginoon. Amen? Kaya yung light na yan, yung liwanag na tinanggap natin sa Diyos ay talagang inaalis sa atin ng Panginoon para mawala yung mga plano natin. No? Tayo, marami po tayong plano sa buhay nung araw. Ang plano ko, 2 taon lang, makaka-uwi na ako. Makakaipon ka ba ng marami ng gano'n? 2 taon. Ako nga, magdadalawang dekada na ako dito. Purihin ng Panginoon, Pero hindi ko pa narinig sa misis ko, umuwi ka na. Wala pang gano'n, So, naghihintay pa ako ng sign. Pero sa Diyos tayo na naghihingi ng kanyang kalooban. Palakpakan natin ang Panginoon.
Sa Diyos tayo sumusunod, ano? At habang tayo pinagpapala ng Panginoon ng kalakasan, ng lahat ng mga kahilingan natin, ano, nakikita natin, ang Diyos hindi tayo binibigo, ang Diyos laging nandyan para iabot yung lahat ng pangangailangan natin. More than pa sa hinaasahan natin. Amen? Kaya yung vision na yan, ano, kagaya ni Saul na naging Paul, nabago yung kanyang perception. Amen. Kaya kung minsan, maaano nyo minsan yung mga, kung sino pa yung taong matitindi yung pinagdaanan. Amen? Matindi yung challenges, matindi yung mga paghihirap nila nung araw. No? Sila pa yung mga ginamit ng Panginoon. Kasi antindi ng testimony. No? Antindi ng patotoo. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung patotoo mo, gagamitin ng Panginoon for the salvation of many people. Amen? Kaya sabi ko nung Sunday, parang bitin ako sa patotoo. Kaya bibilisan ko na yun. Gusto ko magpatotoo ulit mamaya. Praise God. Hallelujah. So yung vision na yung Panginoon, God's want us to change us and to correct us. Ano? Alam niyo po, maraming tinatama talaga ang Diyos. Ang kailangan lang, maging bukas lang tayo sa pagkukorek ng Panginoon. Ano? Bisan natatakot tayong ipagkatiwala sa Diyos yung mga plano natin. Amen? Natatakot tayo ibigay sa Panginoon yung ambition natin. Ano? Lord, sa'yo, akin na lang, sa Sunday lang ako sa iyo, pero yung the whole 6 days, akin muna. No, hindi. No? Ibigay natin sa Panginoon, and God will lead us. Sabi nga ng salita ng Panginoon, no? Proverbs 19:21, many are the plans of the person's heart, but the Lord's purpose prevail. Amen? Alam nyo, maraming plano ang ating mga puso, no? Maraming gustong tayong ma-achieve sa buhay. Ang Lord naman, gustong-gusto rin tayo maging umangat, ano? Pagpalain. At higit pa sa ating inaasahan ng gustong gawin ng Panginoon. Amen? Kaya yung vision na yan na dating meron si Paul, si Saul, kagaya din natin, pinapalitan ng Panginoon yung ating vision sa buhay natin. No? Sabi mo sa katabi mo, ipagkatiwala mo lang sa Lord yung magandang plano niya. Amen. Last number 4 is be a reflection of that heavenly light. Amen. Alam niyo po talagang pag ang encounter natin sa Panginoon, nalaman natin yun yung liwanag na magbabago sa ating buhay for good, ano? For the best. Amen. Kasi si Lord walang hinangad sa atin niya kundi yung best na gusto niya na tayo sa lahat ng area ng buhay natin ay maganda ang maranasan natin. Amen. Kaya yung reflection ng Panginoon, ano sabi ng Matthew 5:14-16? Basahin po natin. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds, glorify your Father in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po nung yung word na yan. Ano? Alam niyo po yung kagaya ni Saul, ano, na binago ng Panginoon, na dating persecutor, dating antichrist, dating murderer, no? Dating masamang tao. Amen? Binago ng Diyos. Na-turn ang kanyang buhay. At sabi nga doon sa Bible, sabi niya doon sa mga apostol, mas ginamit siya higit ng Panginoon to testify the goodness and the lordship of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, sa dami ng books sa Bible, ano, mas ginamit ng Panginoon yung kanyang buhay, si Apostle Paul, no? At yung liwanag na yon, ano, from sa time na siya'y binulag ng Panginoon 3 araw at hanggang sa time na nilayhan siya ni Ananias hanggang siya makakita from then on,
walang tigil, walang kapaguran, buong puso, nagpupuri, nagpipreach ng kaligtasan sa maraming buhay. Amen? Kaya naniniwala ako sa ating lahat, no? Dinideklara natin, lahat po tayong lahat na tumanggap sa Panginoon, binigyan ng liwanag, ay gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian sa maraming buhay, sa maraming pagkakataon. Amen? Palakpakan natin si Lord. And before I end, gusto ko lang pong dagdagan yung aking patuto kasi sabi ko the Lord spoke to me, no? Before I go here, nag-English pa, no? Before I came here, actually, alam niyo po, dati talagang bukod doon sa manginginom time, hanggang sa mamumulutan time, dumaan din po ako sa matinding ah, challenges ng aking buhay. It is 2017, start po yun. Pero before that, meron na talagang siguro God allows challenges para tayo ay makuha talaga ng Panginoon, na makuha yung attention natin. Amen. Alam niyo po, yung financial problem, no? Sino po dito yung dumaan sa matinding pagsubok sa finances, no? Alam ko may mga pagkakataon din sa buhay po ninyo, no? That time talagang hindi ko parang ginagawa ko yung sarili kong ako yung provider ng sarili ko. Amen. At marami tayong mga kapatid, may pamilya tayo, no? At yun nga, dumating sa time na talagang ganda mo yung tugtog. Yung time talaga na yun bang unti-unti hindi ko na no, kahit ako yung nasa Panginoon na pinapalab tayo nila pastor, nila pastora. Alam niyo po, hindi ko na namalayan yung aking palang responsibility, aking mga bayarin ay unti-unti nang lumalaki. Amen. At maraming pagkakataon kahit nakakarinig tayo ng preaching about giving, tithes and offering, ay parang hindi nagpe-penetrate sa isip ko kung ano yung hanggang sa dumating yung time na talagang na. Kumbaga dati hanggang bewang lang, parang umabot sa leeg, hanggang dito na, parang hindi ka na makakahinga. And dumating yung time na 40% na po ng aking sahod ay nauwi na lang sa bayarin. Amen. Baka higit pa doon. May credit cards, may mga loan. At talagang hindi, I cannot imagine na araw-araw ganun yung na may iniisip tayo, no? Kahit na may mga nagga-guide sa atin, hindi tayo sumusunod, no? Kahit na ilang beses yung preaching, no? There were a time talagang hindi ko na sabi ko, Lord, hindi ko na yata kaya. At nung time na yon, may liwanag. Hindi ko alam kung paano saan nanggaling yung balita about do sa basta dumating sa akin yung isang balita na yung bank na yan nag-o-offer ng consolidation ng lahat ng mga bayarin. And I considered that as a way of God, Parang encounter ko na kay Lord yun na kasi talagang tigas ang ulo ko eh. hanggat maaring masosolve ko ng kinakaya natin, no? Pero si Lord, napakabuti, alam na alam yung sitwasyon natin. Nothing is hidden from the Lord. Gumawa siya ng paraan. Mahirap kasi talagang, pagtitiisan mo buong 5 taon yung, mayari. Parang sabi nga ni Pastora, in one of her preaching, nakalabas tayo pero nakakulong tayo sa problema natin. We are prisoners of our problem. But praise and glory to God, sa panalangin ng ating mga pastor, sa tulong ng Panginoon, day by day, yung encounter na yon, doon nagsimula ang lahat. Amen? Hanggang sa lumipas ang buwan, taon, tinulungan tayo ng kalakasan na sustain ng Panginoon lahat. Amen? From 2017 up to 2022. Amen?
ay napagdaanan natin lahat yun sa tulong ng Panginoon, sa liwanag ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya at habag ng Diyos. So yun lamang po at I believe lahat po tayo kung may pagdadaanan pa tayo, pinagdadaanan tayo, by the light of God, yung buhay na yan ay itatama tayo ng Diyos, dadaan tayo sa pagtatama ng Panginoon at magpakatatag lang po tayo, tanggapin natin yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. So yun lang po, and I invite Reverend Pastor Don to lead us in prayer.